Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. 7:03 a.m. kanina. General Luna. Opo. Surigao na ito, Sen, ha? Surigao. 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 Ibang lugar po ito kaysa doon sa mga nauna. Oho. At ngayon daw po ay nawalan sila ng kuryente dahil sa pangyayari na yan. Oho. Eh, alam niyo naman ang Surigao, napakaraming mga, lalo yung bahagi dyan sa, ito, yung maraming mga turista. Dinadayo yung lugar na yan, eh. Oho. Eh, pero ako sa tingin ko, Sen, sa dami ng mga kalamidad na yan, yan talaga nagpapatibay sa ating mga Pilipino, di ko ba? Yan ang, kumbaga, ay hinaharap natin at nagpapatatag sa atin bilang isang tunay na Pilipino. Yan, ay totoo naman yan. Opo. Ang Pilipino talaga, dahil sa resilient siya, di ba? Opo. Matyaga siya, resilient. Alam niya na lahat nito'y pangkaraniwang nangyayari para subukan siya talaga eh. Oho. Paano mo nga naman susubukan ang katatagan ng isang tao kung di siya dadaan sa ganyan, di ba? Tama po. Oho. At pinadadaan sa ganyan eh. Kasi pag halimbawa kunwari yan lang yan, hindi siya maniniwala eh. Totoo po. Di ba? Pero ito, nanginig na ang lupa pag hindi ka pa naman naniwala dyan, ewan ko na lang. Kamukha niyan, yan ba yan? Opo, Surigao del Norte po ito. Ang minsan lang ho kasi, Sen, ang hindi natin matanggap, ito, natural calamities po ito, natatanggap natin. Ang mabigat kasi, Nelson, yung nung man-made calamities, Sen, na dapat sana hindi nangyari, hindi naganap, pero yun po. At isa nga po, ang itong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Yun ang Nakapanginginig ng laman. yun ang nakakagalit, ano? Opo. Kung bakit yung kawalang iyaan ang nananaig. Oho. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila eh. Yan. Opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatungtong sa paaralan eh. Oo. Kahit grade 2 hindi umabot eh. Tama. Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, oo. Pati salita ng mga hayop Naiintindihan nila. Oho. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba Mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo, Sen. yung iba Opo. nagsipasok pa sa seminaryo eh. Meron pa ba? Oo. Talaga, oo. Oh. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. sige po. Magtataka nga kung bakit parang nasaniban eh. Hindi Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Oho. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? May konti Yung man na pag-aalinlangan, Oho. yung pag-aatubili, hindi systematic. Talagang pinlano. Oho. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo.
Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pagkaraniwang, may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, Ay, nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh, gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madi-describe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Makikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na kung sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sapi sa paa. Oo. Isip mo, kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, eh. Halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman, pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Yung Fernando Po Jr., ano yung... Pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Opo. Ikaw naman eh. Official ng Red Cross po yan eh. Hindi ba Si Mary Walter. si Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Ruscha yata yun. Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halangang kaluluwa. Yan, halang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga katagaan na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Well, biblically talagang ano yan eh. Walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minay-make-upan, opo. ano kaya mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Totoo namang sa budget nagsimula eh. Anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula,
September 2024. Das. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. At ang, Sapagkat ito lamang ang budget oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa Yun. akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Ayun pang resolusyon ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa mga oo. blanco. Oo. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. ba't kami nagaganyan? kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Madali medyo yung kasi, ano? maganda-ganda Kasi sagutan kapag niya. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakaling may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi tsamba. ni Jen, by law of average, May tsamba ito. may tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, kung mo sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan, oho. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman, 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga? Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na ngayon Di ba? marami. Kasi Opo. kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang taon Isang po cheque yan. lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na... Blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah.
Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan. 300 mahigit na mambabatas sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mambabatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program. Na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Yan, depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Lahat Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, itong tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila na nabuo na nila, yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay, Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is
an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, maglagay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubao. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May alam. O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan. bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano ay kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andyan po yung speaker. Andyan po yung deputy speaker. Andyan po yung majority leader. Andyan po yung deputy majority leader. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. Yan. O magkano naman yan? Ito po. Bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, iba po yung program. Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos yan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So, House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, Mukhang Napasa na. pasado na po Nandun na sa sa ano kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa. O di nagre-revisa ngayon. Teka muna, hindi tayo magkaintindihan Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasansan na lang. Nasa priority ng, hindi kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado ba, Sen, may allocable din? Halimbawa, kasi... Yun, mamaya na natin na yan. Sige. Ikaw naman masyado ka mga dalintado. Dito muna tayo sa... Sige. Dito. Sa House. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. So, merong conflicting version. Tama. Kami ganito hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayo distrito. Ba't ba nakikialam kayo ito'y distrito kami? National, Ikaw anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. 8,000 lang ang botante mo. Palagay mo ng binoto ka lang. Ako, milyon-milyon Ako, ilan bang boto mo? 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayan. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Nasabi niya, pondo niya, hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi mayroon hindi pa sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, Alam mo, sa 2.1 na yan, hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako, ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyer sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang
Anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer. Retainer lang, oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Oo. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Oo. Nandyan ang 90% na problema. Sa ayon mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayo inuuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan.